Dito sa Dubai, may mga restaurant na pamilyar din sa panlasa nating mga Pilipino. Mga Korean barbecue restaurant o samgyupsal. Grabe, ibang klase. Malasang-malasa talaga. Isa sa mga dinarayo rito, pag-aari ng isang Pilipino. Pasok po tayo! Ang tubong Las Piñas City na si Jennifer. Ang bumubusog ngayon sa mga taga-Dubai, sinong mag-aakala na nooy walang-wala. Ang restaurant owner kasi ngayon na si Jennifer, dati pa lang basurera. At the age of 5 years old, nagbabasura kami bago pumasok sa school. Yun yung aming kinabubuhay. Paano mula sa pagiging basurera, kumikita na si Jennifer ngayon ng humigit kumulang 16 million pesos kada buwan? Sa kwento ng namumulot noon ng basura, tsak may mapupulot tayo. Sa barong-barong daw nakatira noon sina Jennifer. 6 kaming magkakapatid, bahay namin. Tagpi-tagpi. Banig ang aming higaan, wala kaming kuryente. Ang ama ni Jennifer, karpintero, pero nagkasakit ito. Kaya ang kinikita lang daw ng kanyang nanay Bless sa pananahi, ang pinagkakasya para buhayin silang siyam na magkakapatid. Masakit talaga kasi siyempre ako lang mag-isa ang naghahanap buhay. Gustong-gusto kong kumain, kahit man lang tinapay, pero wala. Naranasan ko na piso ang baon sa school. Nakikita ko yung ibang estudyante, puting-puti yung medyas sila. Samantalang ako, kupas na, may inggit at saka may lungkot. Bakit sila merong ganun? Bakit kami wala? Dahil dito, si Jennifer maagang nagbanat ng buto. At the age of 5 years old, babasura kami bago pumasok sa school. Hindi ko tinitingnan yung pagod, yung hirap, yung bigat, yung tirik na araw. Ang importante sa akin, meron akong pera na hindi ko nahingiin sa nanay ko. Kamuntikan din daw siyang pagsamantalahan habang namamasura. Kumatok kami sa bahay. Lumabas yung lalaki, parang lasing. Sabi niya sa akin, halika, pasok ka sa kwarto. Tumakbo ako, iyak ako ng iyak. Ang mas masakit pa rito, hindi lang lansangan ang naging malupit sa kanya, pati ang sarili raw niyang ama. Binubugbog niya kami magkakapatid sa konting pagkakamali. Bugbog na akala mo, pagmamahal ba ito? Para takasan ang pangmamaltrato ng kanilang ama, si Jennifer na masukang kasambahay. Pero hindi rito natapos ang kanyang kalbaryo. Ipinakulong daw kasi siya ng kanyang amo. Pinagbibintangan niya ako na kinuha ko yung pera niya. Iyak ako ng iyak. Kahit mahirap kami, hindi kami turuan ng nanay namin magnakaw. Matay yung tatay ko, sabi ko sa nanay ko, mag-a-abroad ako. Pagdating sa Dubai, naging waitress si Jennifer. Kung ano-anong racket din daw ang kanyang pinasok. Nagbenta ng mani, kakanin, at make-up. Ang kanyang mga kliyente, yun ding ating mga kababayan doon. Nakita ko yung opportunity sa Dubai. Pagka masipag ka, marami kang kapagkakitaan. Naging dealer din siya ng encyclopedia. Dito niya naging kliyente ang kababayang si Rito, na kalaunan kanyang naging mister. Nahulog yung loob ko sa kanya. Sa Dubai kami kinasal, sa Dubai kami nanirahan. Sina Jennifer at Rito nagkaroon ng 3 anak, pero ang kanilang relasyon nagkalamat nung si Rico nawala ng trabaho. The more ako nagsisikap, the more akong nag-iipon, siya naman yung naglalaspag. And masakit sa akin yun kasi ang hirap kumita ng pera. Ang kanilang pagtatalo na uwi sa pisikalan. Kinuha niya yung kutsilyo. Sobra akong takot. Si Jennifer tuluyang hiniwalayan ng mister at mag-isang itinaguyod ang kanilang mga anak. Kahit hanggang ngayon naalala, ang hirap. Alam mo yung, bakit sila maayos yung buhay nila? Bakit ikaw, 3 na trabaho mo pero hindi ka pa rin makasurvive? Kulang pa rin. Pero sa panahong siya'y pinakalugmok, muli siyang nakatagpo ng bago niyang makakaagapay sa buhay sa katauhan ng Amerikanong si Doug. Namit ko sa Sir Dog with a common friend. Parang love at first sight sa amin. This woman's beautiful and I can see myself being with her for a long time. I can see myself just connecting with her, you know, like how we automatically just clicked, how we had the same likes, how we had the same desires, had the same passion. Sina Jennifer at Doug hindi lang sumugal sa isa't isa, pati na rin sa negosyo. She worked so hard to support the kids, and that's when we had the idea to come up with the restaurant. This was the perfect woman to
to join with. Ang naisip nilang itayong business, Korean barbecue restaurant o samgyupsalan. Ang kanilang samgyupsalan, unti-unti nilang napalago. Ang aming po mga customer lagi dito is nanggagaling pa po sa iba't ibang lugar dito sa Abu Dhabi. Hindi mo masasabing boss para lang siyang kaibigan na madaling lapitan. Kung noon, barya-barya lang ang nakukuha ni Jennifer sa buong araw na pamamasura, ngayon, ang kinikita ng kanyang mga samgyupsalan, umaabot lang naman ng 16 million pesos kada buwan. Bongga! Ang hirap kasi maging mahirap. Gutom ka, pero walang pagkain. Ngayon sa Dubai, 4 ang aming restaurant. And she worked so hard to move up to where she is right now. Kaya ang dating nakatira sa barong-barong, nakapagpundar na ngayon ng sariling bahay sa Dubai. Nakapagpundar na rin si Jennifer ng mga ari-arian sa Pilipinas. Kabilang na ang 3-story na bahay na ito sa Pampanga. Ang isa raw sa mga sikreto ni Jennifer, pagiging masinop at praktikal sa buhay. Hindi kami bumibili ng mga mamahalin. Nag-uukay-ukay pa kami minsan. Proud ako sa kanya. Siya lang ang anak ko na talagang itinaguyod niya yung buhay niya, yung pamilya niya, yung mga anak niya. Really proud of her because she really worked hard from bottom and then now she's like at the top. I feel really blessed to have her as my mom. Kamakailan lang, sina Jennifer at Doug umuwi ng Pilipinas. Welcome to Philippines. At isa sa mga binisita ni Jennifer, ang dati nilang tirahan sa Las Piñas. Dito po ako lumaki. Itong area na to ay puro squatter. Naalala ko kasi yung sobrang hirap namin noon. May mga moment na kailangan namin, ayun, gusto kong kumain pero walang pagkain. Ang nakakaantig na tagpo sa aming pagbabalik. Ang restaurant owner na si Jennifer, Pasok po tayo! dati pa lang basurera. At the age of 5 years old, nagbabasura kami bago pumasok sa school. Yun yung aming kinabubuhay. Paanong mula sa pagiging basurera, kumikita na si Jennifer ngayon ng humigit kumulang 16 million pesos kada buwan? Ang hirap kasi maging mahirap. Gutom ka, pero walang pagkain. Ngayon sa Dubai, 4 ang aming restaurant. Kamakailan lang, sina Jennifer at Doug umuwi ng Pilipinas. Welcome to Philippines. At isa sa mga binisita ni Jennifer, ang dati nilang tirahan sa Las Piñas. Dito po ako lumaki. Itong area na to ay puro squatter. Doon sa may saging, nandun yung bahay namin. Naalala ko kasi yung sobrang hirap namin noon. May mga moment na kailangan namin, ayun, gusto kong kumain pero walang pagkain. Parang hindi ko masukat akalain na nalagpasan ko yung buhay na yun. Si Jennifer, na dati wala halos makain, ang siya namang nagpamerienda ngayon sa mga bata sa lugar. At dahil batid niya ang kahalagahan ng edukasyon, namigay rin si Jennifer ng scholarship program para sa mga anak ng kasama nila sa simbahan. Oh, my love letter. Thank you. I hope na itong maliit na bagay na to ay makatulong sa mga estudyante at lalo silang magsikap na mag-aral. Maraming salamat po dahil isa po ako sa napili niyo. Mag-aaral po ako ng mabuti para po mapagtan ko po ang inyong mabuting loob. Kung ikaw ay dapang-dapa ngayon ang kwento ng namumulot ng basura noon, sana magsilbing inspirasyon para pulutin din ang sarili at bumangon patungo sa buhay na pinapangarap. Ako naniniwala ako na magtiis ka ng magtiis nang ma-reach mo yung goal mo. Darating ang panahon, iiyak ka, not because you are in pain, but because you are full of blessing.